Bagyong Dodong inaasang lalabas na ng bansa ngayong araw, pero hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, paiigtingin ng bagyo ayon sa Pag-asa. Malaking bahagi ng Anda, Pangasinan na wala ng kuryente bunsod ng pananalasa ng Bagyong Dodong. Ilan pang lalawigan nakaranas naman ng pagbaha. Department of Health muling nagbabala laban sa dengue ngayong panahon ng tag-ulan. Hotel na tinutuluyan ng mga mamamahayag sa Tripoli sa Libya nasunog. At kilalanin ng Pinoy celebrities na pambato ng Asia sa World Sexiest Vegetarian Celebrity Search ng PETA. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga mga igan, narito na ang mga unang balita. Bagyong Dodong lumakas habang patuloy na kumikilos patungong Northern Luzon. Huling namata ng bagyo sa laying 280 kilometro kanluran hilagang kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro kada oras at bugso na umaabot sa 80 kilometro bawat oras. Gumagalaw si Dodong sa bilis na 15 kilometro kada oras sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran. Wala nang nakataas sa public storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, palalakasin ni Dodong ang habagat na magdadala pa rin po ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Luzon. Para po sa karagdagang detalye ukol sa Bagyong Dodong, makakasap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster, si Ginoong Rene Pasyente. Rene, good morning! Magandang umaga, Igan. Okay, anong latest kay Dodong? Si Dodong Igan ngayon ay nandito na sa 280 kilometers west-northwest of Dagupan City. So lumakas ito at nagiging isang storm. Ito ay patuloy na kumikilos papuntang southern China. Pero wala nang epekto direkta dito sa Pilipinas, Rene? Sa ngayon, ang Bagyong Dodong kasi papalayo na si Igan, moving away from the country. Wala na siyang direktang epekto pero yung habagat na pinapag-ibayo ni Dodong, ito ay patuloy na makapekto dito sa kanlurang bahagi ng gitna at hilagang Luzon. So magiging maulan pa rin ang ating weather? Sa Metro Manila, Igan, kaya napaaga yung natin, paghinto ng pag-ulan. Kasi mabilis ang takbo ni Dodong kahapon, nag-19 kilometers per hour siya. So habang ito ay kumikilos ng panorte, so sumusunod naman yung habagat sa kanya. Okay. So yung dito sa banda sa Southern Luzon, wala na gano'ng mga paulan. May binabanta kayo para may namumuo sa ng panahon sa may bandang ibaba? Meron tayong mesoscale convective system na binabantayan na maaaring magiging isang low pressure area, Igan. Pero padireksyon sa atin? Most probably dito naman sa may Mindanao. Pero sa ngayon, Igan, pwede kasi matunaw yun eh. Oo. Ang mga convective clouds o yung makakapal na ulap, kung masustain niya sa susunod na 24 oras, posible siya magiging low pressure. Pero pag susunod na mga oras ito ay matutunaw, so wala. Okay. Rene, kamusahin ko lang Sultan Kudarat, 2 linggo ng lubog sa baha? Actually, Igan, ang weather system na kapikto sa may Cotabato area, ito yung tinatawag nating intertropical convergence zone. Oo. Kasi pag mayroong bagyo dito sa South China Sea, nagiging active yung ITCC natin. Okay. So, makakaranas pa rin sila ng maulap na kalagitnaan na may mga pag-ulan. Nako, hindi pa rin titigil ang pag-ulan doon sa area na yon? Pero hindi naman tuloy-tuloy, Igan. Oo. Kung minsan, iinit, usually ang mga paulan nila sa hapon. Okay, Sabado at Linggo, tayong mga labandero. Kamusta rin? Okay, ayos na. Pwede na tayong Pwede maglabat magkulak. Kasi hati kami ng trabaho eh. Ako maglaba, siya magplansa, magsaing, maglinis ng bahay. Nakalitaw na yung haring araw, ha? Okay. Rene, thank you. Okay, welcome. Rene Pasyente po, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Taguig. Patuloy din po ang declogging ng Taguig Rescue at MMDA sa mga baradong drainage. Mula sa Taguig, may live report si Dano Tingkungko. Dano. Rhea, humupa na nga ang tubig baha sa maraming lugar dito sa Taguig. Ang ilang lugar tulad ng ating kinatatayuan dito ngayon sa Purok Laura Drive sa Barangay Bagong Bayan, meron pang tubig pero yung ibang mga lugar tuyo na sa mga oras na ito. Kaya yung mga residenteng napilitang lumikas kahapon at sanay na raw sa baha sa kanilang lugar, unti-unti nang sinisimulang ibalik sa normal ang kanilang mga buhay.
Sa pag-iikot natin sa Magdamag, kapansin-pansin na may mga binabaha pa ring lugar dito sa Purok Laura Drive sa Taguig. Tulad ng bahaging ito ng Antonio Drive at First Avenue na bagamat may tubig pa rin, nadadaanan naman ng mga light vehicle tulad ng mga taxi. Ang ibang daanan naman sa Laura Drive, tuluyan ng humupa ang baha. Sa paghupa ng baha, mas naging malinaw kung paano na naging bahagi ng buhay ng mga taga rito ang tubig baha. Ang ilan sa mga bahay kasi rito tulad ng isang ito, nakataas ng animoy nakahanda sa susunod na pagbaha. Sina Aling Grace Nicanor, naabutan naming abala sa pag-aayos ng mga panindang gulay sa palengke. Inabot daw ng hanggang binti ang lalim ng tubig sa kanilang bahay dito sa Ramson Street na ngayon tuyo na. 1998 pa raw sila nakatira rito at sanay na raw silang binabaha kahit papanandalian lang ang ulan. Nakagawian na raw nilang lumikas sa mataas na lugar tuwing nangyayari ito. Pansin ko mayroong ibang mga bahay nakataas na talaga, no? Ano na ba yun? Normal na ba yun dito? Normal na po yun dito. Sanay na po kami sa baha eh. Paano ginagawa ninyo kapag binabaha? Lilipat po sa taas. Rhea, isa sa mga sinisisi ng mga taga rito, ang mga baradong kanal na dapat ay daluyan ng tubig tuwing umuulan. Gayunpaman, patuloy ang declogging at cleaning drive ng Taguig Rescue at MMDA para masigurong hindi na babaha ng matindi o ganong katindi o kasintindi kahapon dito sa lugar. Nauna nang sinabi ng Taguig Rescue na natural naman talagang mababa ang lugar o ang bahagi ng Purok Laura Drive, kaya madali itong bahain. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Taguig. Balik sa area. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Taguig. Malaking bahagi ng Anda, Pangasinan nawala ng kuryente dahil sa pananalasa ng Bagyong Dodong. At dahil sa masungit na panahon, pansamantala munang itinigil ang pagbabaklas ng mga fish pen sa mga lugar na apektado ng fish kill. Narito ang report ni Ian Cruz. Balot pa rin ang dilim ang malaking bahagi ng Anda dito sa Pangasinan matapos muling mawala ng power supply. Pero dahil sanay na, ang ilang residente may nakahanda ng generator. Marami rin ang maimbak na makakain at maiinom. Kami talagang nagpe-prepare na kami para sa nangyari na karaan dito ng Bagyong Imong, kami hirapan. Malapit kami sa dagat kaya pag mas maganda kung ang tao din nag-rely sila sa TV para malaman nila sa pag-asa na may paparating na bagyo at makapaghanda sila. Sa Kakiputan Channel, ramdam din ang malakas na hangin. Kaya naman pansamantalang itinigil ang pagbabaklas sa mga fish pen kung saan nagkaroon ng fish kill. Wala ring mangingisang naglakas loob pumalaot. Maging ang speedboat ng bantay dagat ng Anda nakaangkla sa pantalan. Yung balsa na ginagamit namin naipapadpad na malayo kaya nahihirapan kami. Isang bangka naman ang napaulat at tumaob sa kasagsagan ng ulan at napakalakas na hangin. Pero ligtas naman daw ang mangingisda na sakay nito. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. 3 patay sa pagkagupit ng Bagyong Dodong, kabilang sa mga nasawi ang batang lalaki inanod sa spillway sa Batangas City. Narito ang report. Binuwal ng malakas na hangin na sinabayan pa ng mga pag-ulan ng ilang puno at poste sa Batangas City sa Bataan, dulot ng masamang panahon na naging Bagyong Dodong. Kabilang dyan ang puno ng akasya na bumagsak sa isang dumadaang kotse. Mabuti na lang at hindi nasaktan ang driver. Nagluluksa naman ang pamilya ng 10 taong gulang na si Ken Mateo na patay na ng matagpuan matapos anurin sa spillway sa barangay Sampagan ng kanyang habulin ng nahulog na tsinelas. Nakita ang kanyang labi sa isang creek sa Greenwoods Subdivision, Barangay Palyokan East. Masaya po siya kahapon. Sabi niya kami matutuloy ang ating pamamasyal sa linggo. Isusuot po yung aking kiskili. Kasi nag-promise po ako sa kanya na mamamasyal kami. Pero masaya po siya nung pumasok. Kabilang si Ken sa 3 taong naitalang patay dulot ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa NDRRMC, 5 naman ang nawawala. Nakaranas din ng masamang panahon sa Region 12 at ARMM. Sa Maguindanao, apektado ng baha ang halos 70,000 residente. Doon sa bulubundukin ng bukid noon ng North Cotabato nang gagaling yan, And then even after 24 hours na ulan doon, 24 hours dumating na rito sa ibaba yung baha. The RMM in particular is already distributing goods, lalo na yung DSWD ng ARMM. Lubog din sa baha ang 9 na barangay sa bayan ng Mlang sa North Cotabato, kabilang na ang may 100 hektarya ng bagong tanim na palay.
Pagbara ng 8 ektaryang water hyacinth naman ang nagdulot ng pag-apaw ng Rio de Grande de Maguindanao at pagbaha sa 8 barangay sa Cotabato City. Sinimulan ng alisin ang bumarang mga halaman. Isa naman buhawi ang nanalasa sa higit 10 bahay at ilang pang mga pananim sa barangay New Lambunaw sa Tantangan, South Cotabato. Para sa Unang Balita, Lia Manyala.